Tayo po ay magpapatuloy sa ating pong mga pagbubulay tungkol sa himala po o mga himala ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi ko na nabilang pero parang 2 months na po ba tayo nagbubulay nito? O wala pa naman? 2 months, mga 2 months. Saan tayo dinadala ng mga katotohanang nakukuha natin, natututunan natin mula sa mga lesson ng himala ng ating Panginoong Hesus? Gusto kong maniwala na kung hindi man lahat natin agad na-absorb o na-absorb yung ating mga narinig sa mga nakalipas sa linggo, somehow ay lumilikha yun sa atin ng dagdag na pananalig sa Diyos. Hindi po ba? Sana yung mga pagbubulay na ito'y nadadagdagan ng ating pagkakilala at pananalig sa Kanya. Knowing na sa paggawa ng Panginoon ng mga himala, ay hindi lamang yung mismong himala ang Kanyang intensyon, kundi para lalong magpakilala sa taong ginagawa nito. Ngayong umaga naman po, ang ating pagbubulayan na ginawa ng himala ng Panginoong Hesus ay yung Kanyang pagpapagaling sa alipin ng Kapitang Romano. Sundan niyo po ako sa pagbabasa sa Mateo chapter 8, naroon po ang ating teksto. At meron din po nitong version si Lucas, pero ang basahin na lang muna natin yung version ni Mateo. Mateo chapter 8, verse 5 hanggang 13. Pagpasok ni Jesus sa Capernaum, lumapit sa kanyang isang opisyal ng hukbong Romano at nakiusap. Ginoo, ang aking katulong ay naparalisado. Siya po'y nakaratay sa bahay at lubhang nahihirapan. Sinabi ni Jesus, pupuntahan ko siya at pagagalingin. Ngunit sumagot sa kanyang opisyal, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat napuntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin lamang po ninyo at gagaling na ang aking katulong. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at may nasasakupan ding mga kawal. Kapag inutusan kong isa, pumunta ka roon, siya'y pumupunta. At ang isa naman, halika, siya'y lumalapit kapag sinasabi ko sa aking alipin. Kapag sinasabi ko sa aking alipin, gawin mo ito, ginagawa niya iyon. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa Kanya, tandaan ninyo, hindi pa ako nakakita ng ganito kalaking pananampalataya sa buong Israel. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at sa kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni na Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit ang mga taong dapat sana'y kasama sa kaharian ay itatapon sa kadiliman. Mananangis sila doon at magngangalit ang kanilang mga ngipin. At sinabi ni Jesus sa opisyal, umuwi ka na, mangyayari ang hiniling mo ayon sa iyong pananampalataya. Sa oras ding iyon, gumaling nga ang katulong ng kapitan. Narito po ang isang opisyal, Kapitang Romano o Capernaum sa ibang centurion sa ibang version ng Biblia. At ayon sa pag-aaral ko, ang kapitang ito, ayon sa sistema ng pamumuno ng mga Romano, yung kapitan na tinutukoy dito, siya'y merong pinapangunahang at least nasa 100 na mga sundalong Romano. Kaya siya'y nasa isang mataas na katungkulan. At sabi pa doon, it's either siya ay pumapangalawa o pumapangatlo sa pinakamataas na pinuno ng Romano. So nasa ganoong posisyon ng taong ito, ano po? Ngunit merong ilang mga bagay na mapapansin tayo at talagang kapansin-pansin naman sa kapitang ito. Una, mapapansin natin ay yung kanyang pagmamalasakit sa kanyang alipin. Palagay ko ito'y bagay na hindi common sa isang taong katulad niya, lalo pa sa isang Romano at merong mataas na katungkulan. Sa posisyon na meron siya, marahil, marami siyang kailangang ibang pagkaabalahan, meron siyang trabaho, misyon, katungkulan na kailangang higit na pagpukusan. Ngunit, kahanga-hanga o kapansin-pansin na nagpamalas ang kapitang ito ng
Ganoong pagmamalasakit sa isang alipin. At literal na alipin po ang tinutukoy dito. Ipinakiusap niya kay Jesus na pagalingin ang kanyang alipin. Hindi ba ito isang magandang paalala din sa atin na huwag tayong makakalimot kahit nasa mataas na tayong kalagayan. Paglaanan din natin at tingnan ang mga nasa ibaba natin o nasa mababang kalagayan kaysa sa atin at sila'y ating pagmalasakitan, tulungan. Hindi naging hadlang sa kapitang iyon ang kanyang kapangyarihan at posisyon para hindi pagmalasakitan kahit ang isang alipin. Pangalawa na mapapansin natin sa ipinamalas noong kapitan na iyon o doon sa meron sa kapitang iyon ay yung pagkilala at respeto na mayroon na matatandang Hudyo para sa kanya. Kasi sa version ni Lucas, kung ang version po ni Lucas ang ating babasahin, buksan niyo po sa version ni Lucas, Lucas chapter 7, hindi talaga ang kapitan ang personal o aktual na pumunta kay Jesus, kundi ito mga matatandang Hudyo. Chapter 7, verse 3 ng Lucas. Nang mabalitaan ng kapitan ang tungkol kay Jesus, nagsugo siya ng ilang mga pinuno ng mga Hudyo upang pakiusapan si Jesus na dalawin at pagalingin ang alipin. Paglapit ng mga sugo kay Jesus, taimtim silang nakiusap sa kanya at sinabi, siya po'y karapat-dapat na pagbigyan ninyo sapagkat mahal niya ang ating bansa at sa katunayan nga po, ipinagpatayo niya tayo ng isang sinagoga. Napansin niyo po ba yung paraan ng pagkilala at pagtataas ng mga Hudyong iyon, matatandang Hudyo na iyon, doon sa kapitang iyon? Para sa akin, hindi rin pangkaraniwan iyon. Sila'y willing na sumunod at mag-abalang gawin ang iniutos sa kanila ng isang leader ng bansang sumakop sa kanila. Maituturing na ito'y bagay na hindi pangkaraniwan tulad ng ganung kalagayan yung kapitang Romanong iyon. Kaya maituturing natin itong ibang-iba sa pagkilos at pag-uugaling dapat asahan sa isang bansang sumakop sa kanila o isa sa mga pinuno ng bansang sumakop sa kanila. Idagdag pa ang sinabi ng mga Hudyo, ipinagpatayo po niya tayo ng sinagoga. Merong kakaiba sa kapitan na ito. Hindi lamang siya nagpakita ng pagmamalasakit sa isang alipin, kundi sa mga Hudyo, meron talaga siyang special na pagturing na pwede nating makita. Patunay lamang. At ang sabi pala ganito, ang sunod palang mapapansin natin, kapansin-pansin pa dun sa kapitan na ito, yung paraan na siya ay kinilala ni Jesus. Ang sabi doon ni Jesus, wala pa akong nakita kahit sa Israel na kasing laki ng pananampalataya ng taong ito. Wala pa akong nakita kahit sa Israel. Try to imagine that. Anong sabi ni Jesus? Wala pa akong nakita kahit sa Israel? Anong gusto sabihin ni Jesus doon? Walang katulad ng pananampalataya ng taong ito. Wala. Na kasing laki ng pananampalatayang ipinakita niya. At yun ay naging kapansin-pansin para kay Jesus. At ang nakakatuwa pa dito, doon sa binasa natin sa version ni Mateo, nang ipaabot yung pakiusap na yon, hindi nagpahindi si Jesus. Siya'y agad na tumugon na, ako'y pupunta at paghagalingin ko ang iyong alipin. Para sa akin ay malinaw na indikasyon muli na walang pinipili si Jesus na i-entertain kung sino man ang nangangailangan sa Kanya, pupunta si Jesus para tugunan ang pangangailangan. Hudyo man yan o Romano. Hudyo man o Hintil. Ngayon, ipinamalas ng kapitan ng isang katangi ang waring hindi madalas makita ni Jesus at tila hinahanap niya
o hinihintay niyang makita sa mga Israelita. Ang kanyang pagkilala sa otoridad na mayroon si Jesus ay labis na naging kapansin-pansin kay Jesus. Dito'y binigyan ng pansin at diin ng kapitan ang tungkol sa otoridad. Napansin niyo po ba na nung tumugon si Jesus sa pakiusap, ang sabi ng kapitan, huwag na po kayong pumunta. Ako'y hindi karapat-dapat napuntahan. And then, inihayhay niya ang tungkol sa paggamit ng otoridad. Ako man po ay meron ding nasasakupan. At ako'y nasa ilalim din ng isang taong nakakataas sa akin, at ako'y meron ding nasasakupang nasa ilalim ko. Pag inutusan ko ganito, pag sinabi ko ganito, gagawin at susundin nila. At sabi niya, sabihin niyo lamang po, at gagaling na ang aking alipin. Sa eksenang ito mga kapatid, ipinakita ng kapitan kung anong ibig sabihin ng pagkakaroon ng otoridad at ang otoridad na mayroon si Jesus sa buhay niya. Ano nga ba ang mahalagang dapat nating maunawaan sa otoridad ni Jesus? Hindi ako makapaniwala na ang isang kapitang Romano pa ang lubos na nagkaroon ng ganong malinaw na pagkaunawa. Hindi lamang sa otoridad, kundi sa otoridad na meron si Jesus. Alam niyo po ba na hindi naman yung pagpapagaling talaga ni Jesus ang ina-question ng mga Hudyo at ng mga pari. Ang ina-question ng mga Hudyo at mga leader ng simbahan ay kaninong otoridad yan? Sino ang nagbigay sa iyo ng otoridad? Sabi ng mga pari. Sa dictionary po, ang salitang authority ay may kahulugang o otoridad, ang karapatang magbigay ng mga utos, gumawa ng mga desisyon, at magpatupad ng isang kautusan. Kaya ang otoridad ay pagkakaroon ng karapatan. And para higit nating maintindihan, authority versus power. Halimbawa, marunong kang magpinta, ngunit kung hindi ka naman papayagan na magpinta, hindi mo rin magagamit ang iyong kakayanan. Kung gayon, kung sa sukatan, ang otoridad ay mas nasa taas ng kapangyarihan. Ang power ay yung kakayanang gawin ng isang bagay, ang authority ay yung karapatan na gawin mo yon o magawa mo yon. Kaya malibang bigyan tayo ng karapatan o mapasa iyo ang karapatang iyon, kahit may kakayanan ka, hindi mo rin magagawa yung kaya mong gawin. At yun ang gigil na gigil ang mga Hudyo, ang mga leader. Kaninong otoridad yan? Kaninong karapatan yan? Kaya hindi lamang kapangyarihan o kakayanan, ang mayroon si Jesus, taglay ni Jesus, ang otoridad o karapatan na gawin ang lahat ng kanyang ibig. Karapatang payagan at pahintulutan o hindi ang anuman o sino man ayon sa kanyang ninanais. Ito ang dahilan mga kapatid, kung bakit mahalaga na maintindihan din natin ano ang ibig sabihin na tayo mapailalim sa otoridad ng Panginoong Hesus. At yun ay naging malinaw sa kapitang Romanong iyon, palibhasay ang kanyang kinalalagyan ay nasa ganoong setup. Siya ay nasa ilalim ng isang taong mataas sa kanya at meron din namang nasa baba niya. Sabi ng Marcos 11 verse 28, ito yung sinasabi ko kanina. Tinanong siya ng mga pari, ng mga Hudyo, ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito? Hindi ba minsan ay ina-question din tayo ng mga tao, no? O sino ang nagsabi sa iyong gawin yan? Sino ang nagsabi sa iyong gawin yan? Ang pagkaunawa natin sa otoridad na meron si Jesus, ang maghahatid sa atin para lalong sampalatayanan siya ng walang pag-aalinlangan. Hindi po ba? Hindi magawang makasampalataya ng mga taong yon dahil hindi nila
matanggap at ayaw nilang kilalanin ang authority na mayroon ang Panginoong Yesus. Kaya ngayong umaga, ating pagbubulayan at sasagutin ang tanong na, anong ibig sabihin na mapailalim sa otoridad ng ating Panginoong Yesus? Una, ito'y nangangahulugang magpapasakop tayo sa Kanya. Balikan natin yung talata sa Mateo. Sabi doon, Mateo 8 verse 9, sapagkat ako ay isang taong nasa ilalim ng otoridad, ang nagsasalita yung kapitan, na may mga kawal na nasa ilalim ko. Sinasabi ko sa isa, humayo ka at siya'y humahayo, at sa iba naman, halika at siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito, at ginagawa nga niya. Ipinaliwanag ng kapitan kung anong ibig sabihin ng being under the authority. Isipin mo ang nagpatuturot, nagpapaliwanag ay isang kapitang Romano. Ang pagpapasakop ay nangangahulugan ng pagpapailalim sa kapamahalaan ng isang taong nasa mas mataas sa kalagayan, hindi po ba? At ito'y inaasahan sa lahat. At ito'y malinaw sa kapitang iyon. Naiintindihan niya, alam niya kung anong ibig sabihin, at kanya itong ginawa sa paglapit niya sa Panginoong Yesus. Sa English po, mas makaka-appreciate yung version ng English kasi ganito ang pagkasabi. Sa verse 6, Lord, my young servant lies in bed, paralyzed and racked with pain. Lord, my young servant lies. Sa Tagalog kasi ang ginamit natin may Ginoo, Sir, kung itatranslate sa English, bagaman yun ay paraan ng yun ay gamit din na pagpapakita ng pagkilala at paggalang. Pero kunin natin yung version na ito ng English para lalo nating ma-appreciate. Lord, my young servant lies in bed. Tinawag ng kapitan si Jesus na Panginoon. Tandaan natin ang kapitan na ito ay nasa isang mataas na katungkulan. Mayroong mga nasa ilalim din niya. Ngayon, kung maninindigan lamang ang kapitan na ito sa kapangyarihan at posisyon na meron siya, hindi niya kailangang makiusap kay Jesus. Pwede niyang gawin na ipatawag lamang si Jesus at ipadala sa Kanya, papuntahin sa Kanya. Ibang-iba ang pagtratong ito ng kapitang ito sa naging pagtrato ni Naaman kay Eliseo. Nung siya ay humihiling na pagalingin sa kanyang sakit na ketong. Nainis siya, nagalit siya. Kasi pinapagawa sa kanyang bagay na lulublob dun sa ilog. Ngunit hindi ganoon ang ginawa ng kapitang ito. Siya'y mapagpakumbabang lumapit kay Jesus para makiusap. Isipin mo, isang kapitang Romano nakikiusap sa isang ordinaryong tao, bilang tao sa pagtingin bilang tao. Papupuntahin mo sa iyo para gawin ang isang bagay. Kinilala ng kapitan si Jesus sa Panginoon, kahit malinaw din sa kanya kung paano dapat siyang humarap at makitungo kay Jesus. Ang daming tumatawag kay Jesus na Panginoon, ngunit hindi naman sila willing na magpailalim sa otoridad ni Jesus. Or should I say, sa paghahari ni Jesus. Ang daling sabihin kasi ng Panginoon, Panginoon, Lord, Lord. Ang daling sabihin. Pero ang sarili pa rin mga gusto ang pinipili at sinusunod. Ayaw kilalanin ang otoridad ni Jesus sa kanilang buhay. Ayaw nilang magpasakop kasi ayaw nilang pakialaman. Talungin mo nga ang iyong katabi, willing ka bang pakialaman ang buhay mo? Ayaw nilang pakialaman ng Diyos ang kanilang buhay. Ngayon, ang tunay na pananampalataya kay Jesus ay hindi yung pagsasabi lamang ng Panginoon, Panginoon. Ano ba ang talagang dapat nangyayari kapag tayo sumampalataya sa Panginoon at sabi natin Panginoon? Ang dapat na nangyayari isinusuko natin sa Kanya ang lahat
At lahat sa ating buhay na may buong pagpapakumbaba at pagpapailalim sa paghahari niya at sa kanyang kalooban. Yun ang tunay na pagpapailalim sa pagkapanginoon ni Jesus. Isinusuko natin ang ating karapatan sa Kanya. Kaya na kay Jesus na ang lahat ng karapatan sa buhay natin, yun ang ibig sabihin ng maging Panginoon si Jesus. Isinusuko mo ang iyong karapatan sa iyong buhay. At lahat ng meron sa iyong buhay, ibinibigay mo sa Kanya at sa gayo, nasa Kanya na ang lahat ng karapatan sa buhay mo para maging Panginoon ang buhay mo. Ang hindi nating pagpapailalim sa pagkapanginoon ni Jesus sa ating buhay po ay nagpapatunay lamang o maaaring nagpapatunay na hindi talaga natin gusto si Jesus. Ayaw natin talaga sa Kanya. Kasi from the first place, kung gusto mo talaga si Jesus, ibibigay mo kung anong hinihingi niya. Kaya hanggat hindi tayo handang magpailalim sa paghahari at kalooban ng Diyos, hindi mo rin totoong makikilalanin si Jesus bilang iyong Panginoon at Hari ng iyong buhay. Malungkot bang sabihin, pero parang magaling lamang ang marami na mga Kristiyano sa pabor na makukuha sa Panginoon, sa Diyos. Kasi nga, kapag kasumampalataya ka, anong pangako? Patatawarin ka sa iyong mga kasalanan. Ililigtas ka mula sa kapahamakan. Magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, papasok ka sa kalangitan. Yan ay mga tunay na pangako ng ating pagsampalataya sa Panginoong Yesus. At yan ay totoo naman. Pero minsan parang tayo nagiging masyadong nakatuon na lamang sa mga gusto nating maranasan, makuha sa Diyos. Lumalapit lamang tayo sa Diyos kapag may kailangan, pero kapag ang Diyos ang may kailangan sa atin, ang hirap nating hanapin. Ang hirap nating hagilapin. Nasaan ka nung nakaraang linggo? Ay, ganito. Siya, nagkataon kasi ang busy eh. Ang dami natin agad iniisip na alibay. Bakit hindi ka nakasamba ng linggo? Kasi ganito, nagkaroon kami ng bisita, hindi matatanggihan. Kasi no choice. Nagkataong malakas talaga ang kita. Sinabi ng Diyos na unahin mo siya sa lahat ng bagay, pero bakit hindi mo siya inuuna? Sabi ng Panginoon sa mga kabataan, huwag makipamatok. Sinabi na nga huwag, bakit mo inapilit? Mga kapatid, hindi po ba't napapatunayan sa ating mga pinipili at pinapahalagahan kung sino ang totoong naghahari sa ating buhay? Talaga bang nagpapasakop ka sa paghahari at kalooban ng Diyos? Naiintindihan po ba natin talaga yung salitang magpasakop? Sa paghahari at kalooban ng Diyos. Nang sabihin ng kapitan kay Jesus, hindi po ako karapat-dapat napuntahan ninyo. Ano ang ipinapakitang attitude ng kapitang iyon? At paano niya nauunawaan ang layo o agwat ng posisyon na meron siya, kalagayang meron siya sa kung sino si Jesus na pinapakiusapan niya? Pinakita ng taong ito kung gaano kalaki at kalayo ang agwat na meron siya sa otoridad na meron si Jesus. Nauunawaan ng kapitang ito ang laki at lawak ng otoridad ni Jesus, hindi lamang ang kapangyarihan ni Jesus, kundi ang sakop ng kanyang otoridad. Para sa kapitan, masyadong makapangyarihan si Jesus para puntahan ang isang tulad niya. Kaya sabi niya, wag na po, wag na. Sa ilalim ng otoridad na meron si Jesus, nauunawaan ng kapitang ito kung gaano siya hindi karapat-dapat. Hindi ba parang bago sa ating pagkaunawa yun, pagdating sa otoridad? Ang magpailalim sa otoridad ni Jesus ay dapat magdulot din sa atin ng lubos na pagsusuko ng buhay at lubos na pagpapakumbaba sa kanyang harapan. It's an honor to be under God's authority. No. Minsan, ang mga tao, lalo na maintindihan po natin ito yung mga nasa
gobyerno, nasa politika, or mga nagtatrabaho sa may mga offices, at merong mga ranking. May mga ranking. Dumidikit ang iba, yung mga mabababa sa matataas. Para makakuha ng pabor. Kasi alam nila na kapag dumikit sila sa mas mataas sa kanila, malaki ang pwedeng magawa ng taong yung para sa kanila. Sa tao minsan, ang mapailalim sa otoridad ng isang mas mataas, ay para bang nagbibigay sa atin ng karapatang magmataas na rin. Narinig niyo na ba yung mga salitang, baka hindi mo kilalang inabangga mo? Sa pag-a-apply sa trabaho, common ito. Na sabi nila, madali kang matatangkap pag meron kang malakas na backer. Oh yes, totoo yun sa kalakaran ng mundo. At ganun talaga. Pero may mas malakas pa pang backer tayo kaysa sa Diyos. Kaya dumidikit sa mga taong matataas. Pero iba ang layunin o agenda. Ganyan ba tayo bakit tayo nadikit sa Panginoon, nalapit sa Panginoon? Kasi gusto nating makakuha ng maraming pabor? Ganun lang ba si Jesus sa atin? Lumalapit tayo kay Jesus kasi meron tayong pabor na kailangan sa Kanya. Kunin natin ang mahalagang paalala ni Santiago din. Sa Santiago 4, talatang 6 hanggang unang part ng verse 7. Ang sabi niya doon, ngunit higit na malakas ang tulong na ibinigay sa atin ng Diyos sapagkat ang sabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga palalo, ngunit tumutulong sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa Diyos. Mga kapatid, ang tunay po at katanggap-tanggap na pagpapasakop sa Diyos ay nasa postura palagi ng pagpapakumbaba. Katulad ng ipinakita ng kapitang iyon. Ang iba sa pagnanais na magkaroon ng kapangyarihan, dumidikit at kumakapit sa mas makapangyarihan kasi yun ang madaling paraan. At sa ganung paraan, mas magkakaroon sila ng katiyakan na madali nilang makukuha ang kanilang mga gusto. Hindi na bago sa atin ang ganyang kaisipan. Kita natin yung kalakaran niyan sa politiko, sa gobyerno, sa mga opisina. Nung naalala ko nung kami elementary, merong isa akong kaeskwela na minsan ay napagkukwentuhan ng ilang mga estudyante kasi every time na mapapasok siya, meron siyang palaging bit-bit na mga prutas, isang buwig ng saging at inhabigay dun sa aming advisor. Sabi ng iba, sip-sip. Sip-sip. Alam niyo yung mga salitang sip-sip sa mga kabataan? Huwag naman tayong parang ganun sa Diyos. Minsan dyan ang Diyos ay parang ginagawa lang natin. Minsan parang ang Diyos ay sugar daddy sa atin. Para pang pagka lahat ng gusto natin, ibibigay niya sa atin. Anong gusto kong sabihin mga kapatid? Paano mo itinuturing ang Diyos? Talaga bang Diyos, Panginoon ang buhay mo? O sugar daddy ng buhay mo? Ang Diyos ay hindi ganoon. Kapag hindi natin nakukuha ang ating gusto o hinihingi, lumilipat sa iba. Humahanap ng iba. Ibang paraan para makuha ang gusto. Hindi po ba? Kapag hindi mo nakuha sa Diyos ang gusto mo, pinaparaanan mo na. O lumilipat ka sa iba, humahanap ka ng iba. Kaya kapag mapapansin natin, ginagamit ko itong halimbawa kasi para madali nating maintindihan. Nung nakaraang eleksyon, kadikit nitong isang leader, pero itong sunod, kadikit na nitong kalaban dating leader. Kasi yun ang malakas ngayon. Huwag tayong maging ganun sa Diyos. Ibigay man ng Diyos o hindi ang ating hinihiling sa Kanya, hindi dapat magbago ang ating pagtitiwala sa Kanya. Magpapailalim tayo sa Diyos, sa Kanyang
paghahari at kalooban kahit sa mga panahong waring hindi niya ibinibigay ang ating gusto. Hindi natin ikakatampo kung hindi niya ibibigay ang ating mga gusto. Ang mahalaga, maganap natin ang kanyang gusto. Sabihin mo sa iyong katabi, ang tunay na mahalaga ay hindi yung gusto mo, kundi ang gusto ng Diyos. Yun ang tunay na nasa ilalim ng paghahari at kalooban ng Diyos. Hindi mahalaga kung hindi mo nakuha ang gusto mo, pero kung nagawa mo naman ang gusto ng Diyos, excellent ka. Very good ka. Mas binibigyang halaga ang gusto ng Diyos kaysa sa sariling gusto. Nang sabihin ng kapitan, huwag na po kayong pumunta. Nakita ko na ito'y isang paraan din ng pagsasabing, Lord, not my way, but your way. Sabihin niyo lamang po at gagaling na ang aking alipin. Sana'y magpaalala ito sa ating mga kapatid, na dahil tayo nasa ilalim ng otoridad ni Jesus, palaging mabuti ang magpakumbaba at wala tayong karapatang maghiit ng ating sariling mga gusto. Sabi nga ng reply sa text, who you? Kung tunay nating kilala si Jesus bilang Panginoon, wala tayong karapatang mag-iit ng ating gusto sa Kanya. Si Jesus ang may karapatang mag-iit ng Kanyang gusto sa Kanya. At katungkulan naman nating magpailalim doon, magpasakop doon, at sundin yon. Which brings me sa aking pangalawang punto. Anong ibig sabihin na magpailalim sa otoridad ni Jesus? Ito'y nangangahulugang susundin natin siya. Sabi doon sa ating teksto sa Mateo verse 9, sapagkat ako rin naman ay taong nasa ilalim ng kapamahalaan, sa lumang salin po inabasa ko, na may nasasakupan akong mga kawal, at sinasabi ko rito, yumaon ka, at siya'y yumayaon, at ang isa, halika, at siya'y lumalapit, at sa aking halipin, gawin mo ito, at kanyang ginagawa. Hindi po ba, na kay Jesus ang lahat ng karapatan para sundin natin siya? Sabihin mo sa iyong katabi, na kay Jesus ang lahat ng karapatan para sundin mo siya. Para siya isundin mo. Kung malinaw sa atin ang otoridad na mayroon si Jesus sa ating buhay, susunod tayo sa kanya. Sa military po, ang hindi pagsunod ng isang sundalo sa kanyang nakatataas sa pinuno ay bagay na hindi katanggap-tanggap. Walang lugar ang pagsuway sa kanila. Maliban na lamang kung merong exceptional na sitwasyon. Pero sa natural na kalagayan, sa normal na sitwasyon, walang karapatang sumuway sa nakatataas. Kaya madalas makaririnig din tayo ng mga pangungusap na kami sumusunod lamang po sa nakatataas sa amin. Hindi po ba? Lately, kasunod-sunod yung mga inapatawag sa hearing ng Senado at ng Kongreso at mga pulis ang involved. Tulad nung naging bypass operation na nangyari, hindi ko matandaan yung lugar. Siyempre, hindi naman itong mga nasa mababang ranggo ang iimbestigahan lamang, kundi yung nasa taas sa kanila. Kasi ginawa nila yun dahil merong nag-utos sa kanila. Hindi ba't ang tama at nararapat lamang na maging kilos natin sa otoridad na meron si Jesus ay ang sumunod? Yun ang nararapat. Sabihin mo ulit sa iyong katabi, ang tanging tama at nararapat na kilos ay sumunod lamang kay Jesus. Katungkulan ng nasa baba na sumunod sa nasa taas niya. Ngayon ganito ang sabi ng Mateo 28:18 at babasahin ko lang po sa ESV version, sundan nyo lang sa inyong mga hawak na Bible. Pero ganito ang sabi sa ESV, Mateo 28:18, and Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Wow!
Nasusundan niyo po ba yung binasa kong talata? Uulitin ko. All authority in heaven and on earth has been given to me. Saan ang sakop ng otoridad ni Jesus? Ang lahat ng otoridad ay na kay Jesus, mga kapatid. Ito'y nangangahulugang wala nang ihigit pa at tataas pa sa otoridad na meron si Jesus sa buhay natin. Kaya kapag nahaharap tayo sa isang sitwasyon na mamimili ka kung alin o sino ang iyong susundin at kaninong utos ang iyong gagawin, ang totoo hindi ka na dapat mahirapang magpasya kung si Jesus ang kinikilala mong may pinakamataas sa otoridad sa buhay mo. Ang boyfriend mo, ang girlfriend mo, ang asawa mo. Lalo pa kung malinaw namang ang ipinapagawa sa iyo ay taliwas sa sinasabi ng salita ng Diyos. Kailangan mo pa bang pag-isipan yun? Hindi na. Sabihin mo siyang katabi, hindi mo na kailangang pag-isipan yun. Kung alam mo ang sinasabi ni Jesus, kung alam mo ang kalooban ng Diyos, kung si Jesus ang kinikilala mong pinakamataas na otoridad, persona sa buhay mo, mga kapatid, wala nang mahabang usap dapat. Wala na dapat mahabang usap. Nagiging mahirap lamang sa atin ang sumunod. Dahil maaring malinaw na indikasyon yun na hindi mo talaga kinikilala si Jesus sa buhay mo. Minsan ang dami nating katwiran kasi ganito, ganyan, ganyan. Pagdating sa otoridad ni Jesus, wala dapat tanong-tanong. Hindi tayo mamamali kung si Jesus ang palagi nating susundin. Ginagawa mo ba ang ipinapagawa sa inyo ng Panginoon? Sinusunod mo ba ang sinasabi niya sa kanyang mga salita? Alam niyo po mga kapatid, ako ay na-rebuke. Ang masasamang espiritu, kinikilala ang otoridad ni Jesus at sumusunod. Tayo pa kaya? Sabihin mo sa iyong katabi, ang masasamang espiritu nga nasunod kay Jesus, ikaw pa kaya? Ganon ba katigas ang ating ulo? Mas matigas pa ang ulo natin kaysa sa kanila. Tingnan nyo, kung susundan nyo po ang basa ng Mateo chapter 8, narin ang mga sunod-sunod na pangyayari na makikita natin ang otoridad na ipinamalas ni Jesus at ang kapangyarihang meron siya. Pero sabi sa Lucas ay ganito, Lucas 4:36, yung tungkol sa pagpapalaya sa masamang espiritu. Ang sabi, namangha silang lahat at sinabi sa isa't isa, anong salita ito? Sapagkat may otoridad at may kapangyarihan, inuutusan niya ang masasamang espiritu at lumalabas sila. Sila sumusunod. Ay ikaw. Babalik ako dun sa talata natin sa Mateo, verse 8, at babasahin ko naman sa isa pang version ng Bible, sa New Living Translation. Ganito ang sabi, New Living Translation, verse 8, Mateo chapter 8, verse 8. B. Just say the word from where you are, and my servant will be healed. I know, because I am under the authority of my superior officers, and I have authority over my soldiers. I only need to say, go and they go, or come and they come. And if I say to my slaves, do this or do that, they do it. Gusto ko pansinin niyo yung mga salitang, just say the word. I only need to say. And if I say, do this or do that, they do it. Just say the word. Nauunawaan ng kapitan ang maghagawa ng isang taong nasa mataas na otoridad. Just say the word. Susunod na ako. Ang kataasan ng otoridad ang nagbibigay din ng kapangyarihan sa kanyang salita para sundin. Dahil si Jesus ang pinakamataas sa otoridad sa ating buhay. Katungkulan nating sumunod sa bawat salita niya. Masyadong makapangyarihan ang salitang iyon para hindi mo tanggihan o para hindi mo sundin.
sabihin po lamang ninyo. Hindi ba? Sa utos ni Jesus, umaalis ang karamdaman. Sa utos ni Jesus, pumapayapa ang bagyo. Ang kalikasan ay sumusunod sa Kanya. Sabi doon ng mga alagad, sa Marcos 4 verse 39, bumangon si Jesus at inutusan ng hangin. Tigil! At sinabi sa dagat, tumahimik ka. Tumigil ang hangin at tumahimik ang dagat. Unawaan niyo po ba? Umaalis ang karamdaman. Sumusunod ang kalikasan sa utos ni Jesus. Ang buong mundo ay nasa ilalim ng otoridad at kapangyarihan ng Diyos. Baka ikaw na lamang ang hindi nakakagets. Tanungin mo ang iyong katabi, nagigets mo na ba ang ibig kong sabihin? Gets mo na? Sumusunod ang lahat kay Jesus. Maging ang mga bagay na kinatatakutan nating tao. Karamdaman, bagyo, pagwawala ng kalikasan, masasamang espiritu at iba pa. Di ba yung mga bagay na kinatatakutan ng tao? Sumusunod kay Jesus. Ikaw, kailan ka susunod? Ang otoridad na mayroon si Jesus, ang pinakamataas sa otoridad sa lahat. Kaya ang hindi pagsunod sa kanyang otoridad ay pwede kong sabihin na isang lantarang pagbabaliwala kung sino siya. Sino si Jesus at ang kanyang otoridad. Nakasusunod ka ba kay Jesus? Sinusunod mo ba si Jesus? Ano ang kailangang gawin para makasunod ka kay Jesus? Just say the word. Just say the word. Ngayon, ilang beses na narinig mo ang salita ng Diyos? Ilang ulit na ba na nangusap ang Diyos? Ilang beses na bang nag-utos ang Diyos? Paulit-ulit na. Salamat na lamang sa habag at biyaya ng Diyos na ina-extend niya ang kanyang mercy and grace para sa atin. Na kahit paulit-ulit na lang, the same utos naman ang inautos niya. At the same na bagay ang gusto niyang magawa at makita mula sa atin. Pero ina-extend pa rin niya. Ay sa atin, ang mga nanay, kapag napiko na sa kautos at hindi inasunod, nagapambato na kung ano-ano. Sa gigil, nagagalit na. Ay salamat ang Diyos ay hindi ganun. Mamumulot ng gustong batuhin para batuhin tayo ng magising sa katotohanan. Pangatlo po, anong ibig sabihin ng mapailalim sa otoridad ng ating Panginoong Yesus? Una, sabi natin, ito ay nangangahulugan ng pagpapasakop natin sa Kanya, sa Kanyang paghahari at kalooban. Pangatlo, ito ay nangangahulugan ng ating lubos na pagsunod sa Kanya. Gagawin kung ano ang sinabi niya. Pangyayarihin kung anong inaasahan ng Diyos. At pangatlo, ito ay nangangahulugang kikilalanin natin siya. Sasampalatayanan natin siya. Sumagot ang senturyon, sa verse 8 pa rin ako. Hindi ako karapat-dapat na ikaw ay pumasok sa ilalim ng aking bubungan. Lumang salin po ito. Datapwat sabihin mo lamang ang salita at gagaling ang aking alila. At nang marinig ito ni Jesus, ay nagtaka siya. At sinabi sa nagsisisunod, katotohanang sinasabi ko sa inyo, na kahit sa Israel man, ay hindi ako nakasumpong ng ganito kalaking pananampalataya. Nagtaka. Na-amaze si Jesus sa ipinamalas ng kapitan. Isang well-trained, high official, kinikilala, iginagalang, kinatatakutan din marahil ng maraming tao dahil sa kanyang posisyon. And here, narito ang taong ito. Sa maraming tao na pwedeng magpamalas ang ganoong pagkilala kay Jesus sa isang kapitang Romano pa na hanap ni Jesus.
Dapat sana'y ang mga Hudyo at ang bayang Israel ang gagawa ng ganong pagkilala sa Kanya. Ngunit sa halip na kilalanin nila si Jesus, tinatanggihan nila si Jesus. Inaayaw at pinapalayas pa nga si Jesus. Ano ang sabi ng sumunod na talata? Sundan niyo ako sa pagbabasa dun sa sunod na verse. Verse 11. Sinabi ni Jesus ang ganitong pangungusap. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo ni Abraham, Isaac at Jacob sa kaharian ng langit. Ngunit marami sa lipi ng Israel ang itatapon sa kadiliman sa labas. Doon mananangi sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Malungkot. Malungkot na balita ito. Ang mapapabilang lamang, mga kapatid, sa kaharian ng Diyos ay ang mga taong tunay na kumilala sa otoridad ni Jesus. Para sana sa mga Israelita ang kaharian ng Diyos, yun ang sinasabi doon sa talata. Pero dahil hindi sila nanalig, hindi nila kinilala ang otoridad ni Jesus, hindi nila sinampalatayanan si Jesus, hindi sila mapapabilang. Hindi ba't malungkot ito? Kahit si Jesus mismo, hindi niya ito matanggap sa kanyang kalooban. Siya'y malungkot at siya'y iniyakan niya ang bayan. Kaya dun sa Lucas 13 verse 34, sabi niya, Jerusalem, Jerusalem, pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga sinusugo ko sa iyo. Makailan kong sinikap na kupkupin ang iyong mga mamamayan gaya ng paglukob ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. Ayaw nila. Ayaw nilang magpalukob. Ayaw nilang magpakupkup. Ayaw nilang sila ay pangunahan. Ayaw nilang sila ay pagharian. Ayaw nila kay Jesus. At ang reaksyon ni Jesus sa chapter 19 ng Lucas verse 41, nang malapit na siya sa Jerusalem at matanaw niya ang lungsod, ito'y kanyang tinangisan. Ito'y kanyang tinangisan. Mga kapatid, kung ilalapat natin yung katotohanan yun tungkol sa naging damdamin ni Jesus sa kanyang bayang Israel, sa bayang Israel, at ilalagay natin ang ating sarili sa sitwasyong yon, hindi kaya tinatangisan din tayo ni Jesus? Tumatangis din ba si Jesus every time na tinatanggihan natin siya? Every time na inaayawan mo siya? O hindi mo siya sinusunod? Ano ang nagiging damdamin at reaksyon ni Jesus kapag tinatanaw niya ang buhay mo? Kapag tinitingnan niya ang buhay mo? Kapag hindi natin kinilala ang otoridad ni Jesus, ang tinatanggihan natin hindi lamang ang kanyang posisyon, ang kanyang kapangyarihan, kundi siya mismo. Siya mismo. Ang kanyang presensya. Ito ang nakita ko. Ang taong ayaw magpasakop at ayaw sumunod sa otoridad, madaling mahalata. May mga palatandaan. Umiiwas. Hindi dumadalo sa mga patawag. Meeting. Iba ang ginagawa sa ginagawa ng karamihan. Hindi nakikinig. Ayaw nilang makisama o sumama. Ibinigay ng kapitan ang pagkilalang nararapat para kay Jesus. Gaano katotoo sa atin, mga kapatid, na kinikilala natin si Jesus at ibinibigay natin ang tamang pagkilala, pagpaparangal na karapat-dapat para sa Kanya. Yun ay magagawa lang natin kung tayo palaging nasa postura ng pagpapakumbaba sa Kanyang harapan. Ang hirap kilalanin at itaas ang Diyos sa buhay natin kapag hindi muna tayong matututong ibaba ang ating sarili sa Kanyang harapan.
kahit pa o regardless ng anumang kalagayan, sitwasyon, posisyon, o anumang meron tayo sa buhay na ito. Sabi ni Jesus, hindi ako nakatagpo kahit sa Israel. Para sa akin ang lungkot nun. Hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganong klaseng pananampalataya. Nga kapatid, dito ba sa CLJC, dito sa Maligaya, may matatagpuan ba ang Diyos ng katulad ng pananampalataya ng kapitang ito? Manalig tayo kay Jesus bilang Panginoon at makagagawa ng mga bagay na higit sa kaya nating isipin at hilingin sa ating buhay. Manalig tayo kay Jesus sa kanyang salita at kapangyarihang makagagawa at makapaghihimala sa ating buhay. Manalig tayo kay Jesus na makapagdadala at makapagdudulot sa atin ng tunay na tagumpay sa buhay na ito. Hindi ba't naranasan ng kapitan ng paghihimala ni Jesus nang manalig siya sa otoridad na mayroon si Jesus? Grabing pagkilala, grabing pananampalataya. Gagamitin ko yung salitang grabe na yun para i-describe siya. Grabing pagkilala, grabing pananampalataya, grabing pagpapakumbaba ang ipinamalas ng taong ito. Ito ang nawawala o maaaring wala sa atin. Ano ang nawawala sa pag-ayaw natin na kilalanin at sampalatayanan ng otoridad ni Jesus sa ating buhay? Nawawalan din tayo ng pagkakataong maranasan ang kanyang pagkupkop, ang kanyang pagkalinga, ang kanyang paggawa sa ating mga buhay. Hindi po ba katungkulan ng isang nakatataas sa pinuno na pangunahan ng kanyang nasasakupan at pamahalaan ito? Hanggat nasa ilalim tayo ng kapamahalaan ng Diyos, sa pangunguna ng Diyos, sa paghahari ng Diyos, walang anuman, sabi ng Biblia, o sino man ang makagagalaw sa atin. Juan chapter 10 verse 26 to 28, sabi ni Jesus, ngunit ayaw ninyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng mga tupa, sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanmay di sila mapapahamak, di sila maagaw sa akin ninuman. Hindi ba tayo na rin na mapagpapala kung matututunan nating kilalanin ang otoridad ni Jesus sa ating mga buhay? Ilalagay natin sa tiyak na pagkapahamak ang ating sarili kung lalabas tayo sa paghahari at otoridad ni Jesus. Ngunit ilalagay naman natin ang ating sarili sa isang panatag at tiyak na kalagayan kung tayo papailalim sa paghahari ni Jesus. Ayaw magpasakop at sumunod ng iba sa otoridad dahil ayaw nilang may kokontrol sa kanila. Ayaw nilang isuko ang kanilang mga gusto dahil ayaw nilang itigil ang ginagawa nila. Hindi ba't sa ating pagtanggi, nahayag din kung anong tunay na mahalaga sa atin? Ang akala ng iba sa pagpapailalim sa otoridad ni Jesus, mawawalan sila ng layang gawin ang kanilang mga gusto. Hilig at makapagpapasaya pa sa paraang maibigan nila. Totoo iyon sa isang banda. Pero, ang totoo, sa oras na magawa mo, na lubos na magpailalim sa otoridad ni Jesus, sumunod sa Kanya, mararanasan mo isang buhay na tunay na malaya. Malaya sa alalahanin, sa takot, pag-aalinlangan, pangamba, dahil ilalagap mo na sa Diyos ang lahat ng iyong pag-asa. Kung katulad tayo ng kapitan na mauunawaan lamang natin ang magagawa ng otoridad ni Jesus sa buhay natin, hindi mo siya iiwasan, hindi mo siya tatanggihan, hindi mo siya aayawan. Sa halip nga, mananalig ka at magtitiwala sa Kanya ng lubos
Ito ang sinasabi ni Pablo sa Efeso chapter 1 verse 21. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan, pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan. Hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Nasa ilalim ng otoridad at kapangyarihan ni Jesus ang lahat, mga kapatid. Even ang lahat ng kapamalaang umiiral sa mundong ito. Kapangyarihang umiiral sa mundong ito at pamunuang umiiral sa mundong ito. Jesus is above all. Ngayon, kung tunay natin Panginoon si Jesus, sa buhay nating ito, dapat siya ang naghahari. Dapat siya ang nasusunod. Dapat sa Kanya tayo lubos na may pananalig at pag-asa. Huwag mong tatawagin Panginoon, Panginoon si Jesus, kung hindi ka naman lubos pang nagsusuko ng iyong buhay. Huwag mo siyang tawagin Panginoon kung hindi ka naman payag na pagharian niya ang iyong buhay. Huwag kang tatawag ng Panginoon, magiging kahiya-hiya lamang tayo kung hindi ka naman handang magsuko sa sarili mong gusto para masunod mo ang kanyang gusto. Hindi bulag ang Panginoon para hindi niya makilala kung sino ang tunay na kumikilala sa kanyang Panginoon. Hindi natin siya maluloko. Pangalawa na bahagi ng aking pagtatapos. Kapag ka naunawaan mong otoridad na mayroon si Jesus, makikita mo rin ang otoridad na mayroon ka dito sa lupa. Dahil nasa ilalim tayo ng otoridad ni Jesus, ang pinakamataas na otoridad sa lahat. Imagine that. Ang sabi nung talatang binasa natin, nasa Kanya ang lahat ng paghahari at under authority tayo ng pinakamataas na authority yon. Dahil nasa ilalim tayo ng otoridad ni Jesus, mayroon bang anuman o sino man ang maaaring makapagpahamak at makapagbagsak sa atin? Wala. Kung nananalig tayo ng lubos kay Jesus, ng buong puso, lubos na nagpapailalim sa Kanyang pagkapanginoon, at sa ating lubos na pagsunod sa Kanya, mararanasan natin ang kapangyarihang makagawa din ng mga bagay. Ang sabi ni Jesus, higit pa sa nagawa ko, ang magagawa ninyo. Sabi niya sa kanyang mga alagad. At sabi pa ni Pablo, we are more than conquerors. Sino ang magtatangkang gumalaw sa atin sa ilalim ng otoridad ni Jesus sa buhay natin? Mayroon tayong karapatan at kapangyarihan sa ilalim ng otoridad ni Jesus. Nagapiin ang kaaway, magpalayas din ng masasamang espiritu, at mabuhay ng matagumpay, regardless sa mga darating na challenges sa ating mga buhay. Mga kapatid, ano ang kalagayan mo ngayon sa harapan ng Diyos? May mga taong inilagay ang Diyos sa ating buhay na mas mataas din sa atin, para ating pagpasakupan, para ating sundin, at para atin ding kilalanin. At katungkulan natin sila'y sundin, katungkulan natin sila'y pagpasakupan, katungkulan natin kilalanin ang kanilang papel sa ating mga buhay. At dapat natin gawin yon. Hindi natin dapat silang i-disregard. Pero meron pang isa na lalong higit na dapat nating kinikilala. Dapat nating pinagpapasakupan. Dapat nating sinusunod sa ating mga buhay. Kaya kung ang mga taong nasa taas sa atin ay meron mga bagay na ipapagana against the will ng higit na mas mataas sa buhay natin, alam mo na kung kanino ka papanig. Alam mo na kung sino ang dapat mo susunod.